Hello mga ka-senior, nandito tayo sa Blue Lagoon at napakaganda ng ating tanawin. This is our 5th day of our NLEX Lakbay Norte. At after Blue Lagoon, mag-extra pa tayo ng ilan sa mga attraction dito sa Ilocos Norte. Pupuntahan natin ang Cape Corridor Lighthouse. Pupunta tayo sa Lawag, bibisitahin natin ang Kapitolyo. Bibisitahin din natin ang mga simbahan at iba pang mga attraction ng Ilocos Norte. Kaya tara, samahan niyo na ako as we explore the beauty and the grandeur of the northernmost province of the Luzon, Ilocos Norte. Tara na, let's go na! Pasyal na tayo! Good morning pagod-pod at nandito tayo sa Luzon at nanonood tayo sa ito na yung nangyari sa Hena Resort. Abandonado na siya. This is one of the most popular resorts dito sa Blue Lagoon. Kaso it was affected by the pandemic. Kaya nyo mga dito pa naman sa loob nyo. Abandoned. Ini tayo sa lalakad natin dito sa Blue Lagoon. Nagandang kami ng Blue Lagoon. Ito yung status na dito. Natin na yung inn at mga cottages na pwedeng i-renta kung pinagpupunta. But the main attraction is this beautiful magnificent beach called Blue Lagoon. Sa taas marami na rin ilagay na windmills. So mga cottages na pwedeng i-renta doon sa mga backpackers. So, dati nagkakamping lang kami dito.
Pero ngayon may mga pwedeng sa loob. So yan. May mga homestay. Yan, ang ganda pa rin ng beach. Completely deserted. Mamay asul na asul yan. Abundar na si Kuya. Bibili tayo ng 10 pisong pandesal. Kuya, thank you. Kainin natin dito sa tabing dagat. Makakain tayo ng pandesal dito sa Blue Lagoon. Napakatahimik na muli ng Blue Lagoon. Ganito katahimik yan ang matakpuan natin ng mga 20 years ago. Wala pang mga bahay dito. Hanggang purely dagat lang at tayo nagka-camping dyan. Bilang umulan ng Blue Lagoon na naging popular siya dahil sa ganda ng tubig, sa lin at sa puti ng buhangin. Nagtaksaan ng mga resort, nag-build up at naging maingay. But somehow, nung nagkaroon ng pandemic, yung mga malalaking establishment dito, hindi kinaya yung maintenance cost at karamihan ay sarang dahil nagsara. Ngayon, naandito tayo, nagbalik at muling nakikita ko yung ganda at kasimplihan ng Blue Lagoon or Mayra-Ira Point. Sana ma-maintain na itong ganito. Ayoko na maingay. Ito yung lugar na sisikreto natin, pinupuntahan natin, gusto natin mag-relax. Pero ngayon nagbalik muli yung mga bagay na nagustuhan natin dito sa Blue Lagoon. Mga simpleng kaligayahan. Tulad dito, kumakain tayo ng pandesal sa tabing dagat habang pinanood ang pagputok ng araw. Sana maging ganito lagi ang Blue Lagoon. Kain tayo. Classic na, very colorful.
So first destination natin today is breakfast at Ima Cafe dito sa Pagudpud. Agoho, Aroho. Nice. Spinach sausage with rice and eggs. So during Marcos era, many places in northern Luzon were planted with agoho tree or local pine tree. So it's now growing in places like Pagudpud, Pasukin, Bangi. So ito example na mga estudyante help made Ilocos Norte green. So ito yung mga matatanda ng agoho tree. Siguro mga 20 to 30 years na ito. At dito siya tinanim sa may dulo ng Pagudpud. So nandito na tayo sa Cave Bongedor Lighthouse sa Burgos. So hindi na pwedeng umakyat ng mga four-wheel vehicle at ang pwede na lang ay mga tricycle. Kung gusto nyo sumakay ng tricycle, is 10 pesos pero malapit lang naman. Siguro mga 10 minutes walk yan paakyat. So excited na tayo at babalikan na naman natin ang lighthouse ng Cave Bongedor. This was completed in 1892. One of the 23 Spanish lighthouses na tinayo sa buong Pilipinas para maging sentinel of the sea. But ang pinakamaganda at pinakamataas
Ayan, Cape Bojidor Lighthouse na located dito sa Burgos, Ilocos Norte. Finance time ay mga slave or katulong po. Kung hindi sila magtatrabaho po noon, way back 1890, ay papatayin nila. Kaya na-force sila nagtrabaho yung Pilipino na walang bayad po, mas. So, bali 133 years na po ang Cape Boyet. Ang purpose po ng Cape Boyet Lighthouse ay guide po siya ng sakyang pandagat po, sir. Anong signature flash niya? Bali sa ngayon, sir, 3 flashes every 5 seconds. 3 flashes every 5 seconds. Anong height ng lighthouse? Ng ilaw? Ang height po ng lighthouse ngayon, sir, ay 16.3 meters. 16.3 meters. And it was built when? Built 1890 po, sir. Then, the finished level, sir, is 1890 po. Viajero. Yes, sir. Lumindol po ito. Bali, 6.9 mag. Ano meron Yes dito? po, ma'am. Ano meron dito? Bali yun ba, ano sir, dating office ng mga sundalo Kastila. Saan yung bahay ng lighthouse keeper? Room ng lighthouse keeper? Ay, nasa baba po, sir. So this is a water collector. This is called cistern because during Spanish time, they only use rainwater to collect. And they filled it during rainy season and ginagamit nila all year round. So it's a well. Flavor yan, kuya. Hindi daw totoo. Dragon fruit at saka And ice candy, avocado. Natikman ko na yung avocado. Dragon fruit, tikman natin. avocado, dragon fruit, and... So we're having dragon fruit ice candy.
Dragon fruit is the fruit na tinanim dito sa buong Ilocos Norte by Mariano Marcos University. Isa na siyang major export items dito sa Ilocos Norte. Produkto siya ng university. Ang sarap ha? Ito sa sakyan tulad ng dati. So meron na silang designated parking area with souvenir stores. So yan sa baba. Malapit lang siya. It's about 10 minutes walk akyat. Pwede hindi naman mag-tricycle. Hindi tayo ng t-shirt at ating binibili. Ano na? Kay nanay. Ano pangalan niyo nanay? Arlene po. Si Arlene. Dito kayo bibili ng t-shirt kay nanay Arlene. Binigay lang sa atin ng 100. Hindi. Okay, hindi. At reasonable yung presyo niya. Okay. Muna tayo sa Jollibee Lawag. 24 hours pa lang siya. So, pasok na tayo sa Jollibee Lawag. Always be happy like Jollibee. Welcome po. Thank you. I hope you were able to enjoy your travel. Yes, thank you. Nakamotor. Stop. Joe 2. Ramen sushi, steak bar sushi. Dito sa may power lane. Final part na po natin itong Power Lake. Inalis na po nila ang mga fish pens ng tilapia para hindi po masira yung tubig niya. Also, nag-host na rin po tayo ng rowing competition dito sa lugar. We already had hosted national rowing competition and an international rowing competition dito po. And that's the Poway Lake. Ano yung nakasubmerge na barangay? San Juan de Sahagon. Opo, kasi according to the map, itong area na ito ay tinatawag po siya noong San Juan de Sahagon Barangay. Siya yung naka-submerge. Also, ang notion is yung belfry ng simbahan, if you go deep down, makikita pa rin. Pag luminaw ang tubig, nakikita pa rin yung steeple ng belfry. Pero that's according to the legend. Ano yung sabihin ng word na paway? Paway is from the word makapaway. Ilocano word po yun. Makapaway. Ibig sabihin independent. Kasi po, itong area dito sa likuran natin, this was a busy trading post ng mga Indonesian, Chinese, Malays. So, pag may dumadaong daw po noon, sinasabi nila, makapaway kami. Pag tumutulong yung ibang mga tao, makapaway kami na lang, parang gano'n. So, tinawag na po siyang paway from the word makapaway. Thank you.
Tapos sasabihin mo kayo. Hello mga ka-senior, nandito tayo ngayon sa Paway Lake at I guess we have to end our vlog here at Paway Lake. This is our 5th day of NLEX Lakbay Norte at tulad ng naunang 4 na araw, ang dami nating pinuntahan. So nag-umpisa ang ating araw, doon tayo naka-check-in sa Nest Resort sa may Blue Lagoon, sa may Raira Point, Pagudpud. At inikot natin ang Blue Lagoon. Hinintay natin ang sunrise hanggang sa makita natin ang kagandahan ng Blue Lagoon. Naglakad tayo, inikot natin ng mga resorts at unfortunately nakita natin ang mga nangyari sa ilan sa mga resort na naapektuhan because of the pandemic at hindi na muling nakapagbukas. After Blue Lagoon, pumunta naman tayo sa napakasarap na breakfast venue, Ima. Breakfast at Ima. Ang sarap ng kanilang breakfast. It's homemade goodness na at ang kanilang setting is very rustic. Nasa paligid siya ng mga old agoho tree na itinanim daw during the Marcos era para pagandahin ang lupa dito sa Pagudpud. After that, nagpunta tayo sa ating paborito, ang Cape Bojidor Lighthouse. Ito yung lighthouse na nakumpleto noong 1892 at mabuti na ikot natin na hindi masyadong maraming tao. In-explain nga ng kanilang guide ng istorya ng Bojidor at naikot natin ng maraming lugar sa lighthouse. After the lighthouse, pumunta naman tayo ulit sa Lawag na. At tayo ay umikot ng saglit sa Kapitolyo before magkaroon tayo ng light snack ba yun? Light snack sa Jollibee at binigyan pa tayo ng Poco Pop ni Jollibee. So ngayon, naghihintay tayo ng ating late lunch dito sa Jawo, sa may Paway Lake, dito sa Paway. At I'm sure masarap na naman ang pagkain nila sa atin ng mga taga-NLEX. So again, nagpapasalamat ako sa NLEX for organizing this 5-day NLEX Lakbay Norte. Ang dami natin naikot at na-discover sa bayan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Salamat din sa ibang sponsor tulad ni Jollibee, ni Caltex, ni Chevrolet at marami pang sponsor for taking us around the beauty and attractions of Ilocos region. With that, maraming salamat. Number 1 Until our next vlog. See you soon!